May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Nako. Narito ang agenda weekend report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Brawner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Yun kasi, alam mo, tama si Congressman Pulong dito eh. Hindi ko alam bakit may kailangan... bakit mo kailangan sabihin? Sige. Ito ganito lang kasimple. Ilagay natin sa salitang kalye. Halimbawa, may baril ako. Pare, ito si Bang ko, si baril ko. Meron akong nakakaalitan. Ipopost ko sa social media. Etong baril ko ito, kaya kang itumba nito. J. Guevara. Kunwari lang nakakalitan ko si J. Guevara. Kaya kang itumba nito. Di ba? Nagyayabang ka, anak ka ng animal, kang gago ka. Alam mo na nga may tensyon eh. Alam mo na nga may tensyon. Halimbawa lang magkaaway alam mo na nga may tensyon tayo sa China, magsasalita ka pa ng ganito. Kaya tama talaga yung punto ni ni Pulong dito. Ipinapahamak mo ang mga Pilipino diyan sa... Hindi ko alam bakit ang mga opisyal... Nung panahon ni Pangulong Duterte, mga opisyal natin hindi mapapel, hindi madaldal, no? Bakit ngayon medyo mapapel? Mahilig sa media? Lahat ba kayo gusto niyong kumandidato? O bumibida-bida lang kayo para sa asawa? I mean... Asawa tuloy. Hindi kasi baka nagpapalakas sila sa asawa ni Marcos. Hindi natin alam. Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Brawner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? CIA pa? Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa. Mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Brawner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bit daw ng mga patutsada ni Duterte. Ito na naman si Tariela. Hindi naman siya kinakausap, sumasali sa usapan. Medyo Tariela yung bunganga mo Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Ano na namang yan? Niyari ka tuloy ni Pulong. Siya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik. Ano na nakikisali, di naman alam yung sinasabi. Walang sinasabi si Pulong na hindi tumayo laban sa China. Hindi, alam mo kung bakit ganito ang statement niya. Kasi gustong palabasin nila na talagang pro-China ang mga Duterte. Pero wala naman kasi sinasabi si Pulong na, hindi, kampiyan natin ng China. Hindi yun. Ang sinasabi ni Pulong, sandali, wag mo ipahamak yung mga Pilipino. Bakit? Kailangan mo bang ipagyabang na, ito, tatama ito sa inyo. Kayang tumama nito sa China, abot to sa China. Yan ba ang ibig sabihin ng tumatayo ka laban sa China? Hindi. Hindi ganyan. Kaya nga dapat diplomatic ang lahat ng paraan eh. Labanan natin, diplomatic. Merong paraan, hindi yung, abot sa inyo ito. Kayang tamaan kayo nito. Ang gago rin no? Ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea.
Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Browner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks, panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc, at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron daw isinusugal ang buhay ng mga Pilipino. Dating ang, ito sa'yo na nanggaling, dating pinagsasaluhan yung lugar na yan. Ngayon, gumulo na. Bakit? Hindi, tanungin yung sarili nyo, bakit dati pinagsasaluhan yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya yung mga magsasaka natin. Diplomasya. Ganun dapat, diplomasya. Ngayon, tingnan ninyo, walang diplomasya. Di lalo tayong hindi nakapangisda dyan. Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte na ama naman, ng mambabatas na naungkat ng nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally scam. Hindi raw sila trigger happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Gayon ba ang kapayapaan? Ipagyayabang mo na meron kaming kayang umabot sa inyo dyan, ha? Na missile. Kaya namin paabot dito sa inyo. Yan ba pagkano ng kapayapaan? Anak kayo ng wewe, oo. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Sa huli, binalik niya ang tanong ni Duterte. Sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve. Ito ang sagot ni Congressman Pulong Duterte diyan sa sinasabi nitong ewan ko, Chihuahua. Chihuahua ang tawag. Hindi ako nagtawag niyan. Si Congressman. Okay, ito ang sabi niya. Yan, basahin natin. Chotomate. Yan. Wait lang, inaayos lang natin. Okay, masyadong naiinip. Naano niyo ako, ini-stress niyo ako . Statement of Representative Paulo Z. Duterte. I confronted Browner. It was the Chihuahua who barked. Gago! J. Tariela, a discharged PMA cadet. Ay, kadiri naman. Tangina, na-discharge ka pala. Although inamin naman niya talaga na na-discharge siya. Ba't ka na-discharge? Alam ko kung bakit. Baka dyan sa bunganga mo. Yung bunganga mo kasi nakaka-irritate . Baka nainis sa'yo yung mga higher official mo dyan. Cadet allegedly for cheating. Ayun naman pala, for cheating. Di umano. Now trying to climb ranks. Ay, God, kadiri. Sabi nga nila, ang kapatid ng sinungaling ay nangangalunya. Ay, hindi. Iba pala. Ang kapatid ng sinungaling magnanakaw. Yun. Ano ang kapatid ng cheater? Now trying to climb ranks by leaking boots. Ay, kadiri. Yeah. Attacking those against the Bangag administration. Sige, dila ka lang. Dila ka na ng dila dyan sa boots. Sigurado ka ba, Congressman Pulong, boots ang dinidilaan yan? Hindi yung wet packs? If you want respect, earn it first. Not by barking. Not by brown nosing. Not by dragging your institution into your insecurity. Ay, God, grabe, sakit nun. Shit! Shit! Oh, sakit nun. Sabihin ba naman, huwag mo nang idama yung institusyon dahil lang sa insecure ka. Gago! Tariela, insecure ka ba? Kanino ka insecure? Kay Trillanes. Kasi pag si Trillanes, bumuka ang bibig, pinapansin ng media. Kasi di lang naman bibig ang bumubuka dun. Kaya pinapansin ng media yun. Hindi natin alam, di ba? Malay mo, merong
Noche Buena, ganun. Mamigay ka rin. Hindi ako sure, ha? Honor is earned and you've earned none. Ay, grabe. Honor is earned but you earned none. Nako, grabe naman yun. Wala ka daw na earn. Yuck. My statement was plain and simple. Even those not in the Coast Guard could understand it. My statement was never about China or any nation, but one that is born out of concern for Filipino lives. A matter which this government has failed miserably to protect both locally and internationally. A statement which provoke rather than avoid military confrontation is never a good idea, especially if a nation cannot afford one. Palakpakan. Alam mo, ito si Congressman Pulong, tahimik lang, simple lang pero rock eh. Simple lang itong maman to, pero yun yung yung isang ganun mo lang, talagang mapipikong ka talaga eh. Sundot ika nga, sundot na sundot niya yung mga tatanga-tangang ewan. Kasi ang linaw eh. Hindi naman kinakampihan yung China. But we are in a very complicated situation. May nagaganap na sigalot. Hindi, tanungin kita, Tariela. Answer by yes or no. Di ba may conflict tayo? In a conflict, anong dapat gawin para bumaba ang conflict? Di ba, as much as possible, you try to, alam mo yun, mahinahon ng pagsasalita. Kahit saan banda to eh. Kaya nga meron sa Biblia, di ba? Parang sinasabi doon, yun sikreto sa mga totoo ito, sikreto ko ito sa sa road rage. Alam naman natin, di ba, pag road rage, maawayan dyan. Pag nagkasingitan, yung ganun, yung dugo mo talaga pag umaakyat. Pero sabi nga, a gentle answer. Di ba? Napaka-importante yan. Nasa Biblia, nakalimutan ko lang exact words. Basta a gentle answer, parang pinapahupa niya yung tension. Di ba? Yung anger nawawala because of the gentle answer. Ganon din po pagdating sa international relationship. Kung gusto ninyong maayos, dapat gentle ang lahat ng approach. This is a diplomat. We cannot afford, or any one of us can afford to go to any war. Hindi ibig sabihin ng ayaw mo ng gera ay ibig sabihin pro-China ka na. Wala akong pakialam sa China. Hindi ko yung China. Ang interest ko lang sa China, yung mga gadget nila. Pero wala akong interest dyan. Hindi ko kilala yung mga yan. Wala, hindi. Out ako dyan sa mga sinasabi ninyong kakilala, ganito. Ako, hindi. Wala ako. Kahit tiktikan nyo ako, wala akong kilala dyan sa mga yan. Hindi ko kilala yung mga yan. Okay? Pero, as much as possible, dapat gentle ang approach natin. Bakit? Ayoko ng gera. Nakita nyo ba yung mga gerang nangyayari sa ibang bansa na dahil ina-agit ng Amerika, tapos nung ginera na nila yung kalaban, biglang naiiwan sila sa ere? Gusto nyo maging ganun tayo? At ako, kahit ba hindi tayo maiwan sa ere, halimbawa na lang, talagang sinuportahan tayo ng Amerika sa gera. Gera pa rin yan. Ang gera ay gera. Maraming mamamatay dyan. Maraming mga sundalo natin na, hindi naman po ibig sabihin ng gera, ang lalaban na lang para sa atin, Amerika. Ang tanga-tanga naman natin. Yan yung sinasabi ni Pulong Duterte. My concern, any nation but one that is born out of concern for Filipino lives. Yung buhay ng mga Pilipino. Diba? If we can, ganito yan eh. Alam mo yung mga rambulan, nauso kasi sa amin yan nung high school eh. Pag magrarambulan kayo, sisiguraduhin mong alam mong mananalo ka. Kung alam mo matatalo ka, i-cancel mo na lang yung rambulan. Kasi kawawa ka eh. Alam mo matatalo ka eh, di ba? So gumawa ka na lang ng palusot, ayusin mo na lang yung sigalot kasi alam mo matatalo ka. Sa tingin nyo ho ba mananalo tayo?
kahit kampihan pa tayo ng Amerika, at gusto nyo ba magkaroon ng, halimbawa na lang, simpleng-simple lang, nagkaroon ng gulo. Kinampihan tayo ng Amerika, China nandyan. Kung kumampirin yung ibang bansa sa kanya, tulad ng Russia, di ba, tsaka North Korea. Sabihin na ako, wala akong pakialam sa North Korea, mas gusto ko yung South Korea kasi nandun yung mga idol ko. Wala akong pakialam dyan. Wala rin akong pakialam sa Russian, kahit magaganda yung mga babae nila dyan. Hindi, wala akong pakialam. Ang punto ko lang dyan, pag nagtulong-tulungan na yan, tapos magtutulungan to, madadamay pati yung Japan, favorite kong puntahan. Yeah? Magkakadamayan na yan. Pag nagkagulo yan, sa tingin nyo meron tayong tataguan? Ang gera ngayon, hindi na yung barilan. Baka akala nyo saksakan lang ang gera ngayon, katulad ng unang panahon na sa isang lugar lang sila, maghaharapan sila, tapos magtutog-tog-tog, ganun-ganun, tapos biglang maggegerahan ng ganun. Hindi ganun ang gera ngayon, ha? Ang gera ngayon, pindutan na lang. Bam mo na. Ganun na kaagad. At pwedeng nuclear pa. Ibig sabihin nun, wala maliligtas. Sino sa inyo may bunker? Diba? Kahit saan ka nakatago, pag nagkagera-gera. Kaya nga, as much as possible, let's go have peace with one another. Mag-usap, diplomatic, hindi yung ganito na, kita mo ba to? Tita mo to? Pag ito, binomba kayo ng laser niya, tatama sa inyo, kaya kong paabutin to ng bahay mo, J. Guevara. Alam mo na may conflict kayo eh. Tapos gaganunin mo pa. Anak kayo ng wedding, di ba? Nakakairita eh. Tuloy natin, iba namang usap. Pag-usapan naman natin yung ibang bagay. Ay nako, eto kasing mga bago na naman nilang pautot. May bago na naman pong pautot si Lacson. Alam mo to si Lacson, ewan ko, bakit ka ganyan? Ugali mo Lacson, kabig-bawi ka. May, ano ka ba? Ay, hindi. Ba't yung Isa lang ang mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Leyte Representative Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo at sa kanyang inaasahang comeback sa Blue Ribbon Committee. Di lang flood control scandal ang kanyang sisilipin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may daladala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na hindi na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na rin ito nung si Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya, pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito, pero may legal opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancellation. Halimbawa, DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancel yung kanyang passport bilang pangunang hakbang.
Sakaling hindi pa rin sumipot si Ko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang haina ng arrest warrant. Ang tagal! Pagpapaliwanagin din ni Lacson si Guteza tungkol sa credibility niya bilang witness. Lalo na't natuklasan ng Manila RTC na hindi umano real signature ng isang notary lawyer ang nasa salaysay niya. Si Guteza ay pinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa hearing na ipinakilala umano ni dating Representative Mike Defensor. Sa ngayon, suportado raw ng Senate Majority ang pagbabalik niya bilang Blue Ribbon Chair matapos mag-resign earlier this month. Una nang sinabi ni Soto na hindi lang flood control ang tututukan ng Blue Ribbon, kundi pati ibang infra projects sa iba't ibang mga ahensya. Pabor si Lacson na tapyasan ang budget ng DPWH para sa 2026 dahil malinaw din daw sa mismong testimonies ng dating DPWH officials na ino-overprice talaga nila ang mga proyekto. Dapat talaga tingnan mabuti at yung standard na presyo ang dapat pagbatayan, hindi yung kung ano yung dinikta ng mga district engineer o regional director ng DPWH. Pagdating naman sa ginawang pagsalaula umano sa national budget, balak din itackle ni Lacson sa Blue Ribbon ang technical malversation na ginawa umano ni Henry Alcantara. Ito ang pagpapalit ng line item sa national budget at nadawit doon si Senator Joel Villanueva. Humiling daw noon si Villanueva ng multipurpose building pero napalitan ng 600 million peso worth of flood control nang hindi alam ng TESDAMAN. Una na ring pinabulaanan ni Villanueva ang mga akusasyon. Sa November 14, magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit bilang Blue Ribbon Chair. Hinihiling ni Lacson ang mas smooth na budget deliberation. Kasi naman Lacson, ang dami mong hanas eh. Diba? Hindi ko alam bakit kailangan mo pang umalis-alis dyan sa Blue Ribbon. Magagaganyan pa. Para sa 2026. Masakit man daw ang mga natuklasan sa budget, naging daan naman ito para magbusisi ang publiko at mag-imbestiga sa mga kawani ng gobyerno. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nako, ayun na nga po mga kababayan. So, ayan, mukhang babalik daw si Lacson. Nakakairita talaga. Ako, nabibuisit lang ako eh. Yung mga ganyan-ganyang ba-eksena ni Lacson. Kesyo, aalis, babalik. Tapos eto babawi na naman yan. Tingnan ninyo. Ngayon, sinasabi niya, mahiya naman si Romualdez. Parang sinasabi niya na kusa nang humarap si Romualdez. Tingnan mo baka may bubulong na naman sa kanya, may kakausap na naman sa kanya, tapos mawawala na naman kay Romualdez.